Noong taong 2010, sa gitna ng pagharang ng mga bansa sa Blue Star laban sa teknolohiya ng Tianqiao sa loob ng ilang dekada, ang henyong akademiko ng Akademya ng Agham ng Tianqiao na si Lin Feng ay pamumunuan ang kanyang grupo ngayong araw upang i-anunsyo ang plano para sa Space Power Station para tuluyang malagpasan ang pagharang ng mga bansa sa enerhiya ng Tianqiao. Sige na mahal, ikaw ang palaging nagbibigay ng karangalan sa akin. Sa ganito kaimportanteng okasyon, hindi pwedeng wala ang asawa ko. Sumama ka sa akin sa itaas. Sige po. Susunod ay tinatawagan natin ang academician Lin Feng upang sabay nating masaksihan sa buong kasaysayan ang pagsilang ng pinakadakilang imbensyon, isang masigabong palakpakan. Sa inyong lahat, upang basagin ang limitasyon ng teknolohiya sa enerhiya, ang Space Power Station Plan ay ginawa sa tamang panahon. Ngayon, ang Space Power Station Plan ay matagumpay na natapos. Ngayong gabi, tayong lahat ay mga saksi. Ito. Ano ba ang bagay na ito? Ito ang Space Power Station na kayang patasin ng solar energy conversion ng 100,000 beses. Sa loob lamang ng isang oras, ay kaya na nitong lumikha ng kuryenteng sapat para sa isang taong paggamit ng Tianqiao. Mapapataas ng 100,000 beses ang solar energy usage? Ibig sabihin, hanggat nandyan ang araw, tayong nasa Tianqiao ay magkakaroon ng walang hanggang enerhiya? Pero ang tanong, paano natin ibabalik ang enerhiya galing sa kalawakan? Gamit ang remote transmission equipment, pagkatapos ng isa pang buwang pagsubok, ay makakapagpadala na tayo ng kuryente galing sa kalawakan. Sa oras na iyon, ang Tianqiao ay papasok na sa panahon ng walang hanggang enerhiya. Mabuti? Magaling. Napakagaling. Noon, ang grupong iyon, ginagamit nila ang lithography machine na ito, pati na ang mga chip, para ipitin tayo sa leeg. Ngunit ngayon, ang Tianqiao ay nakabangon na. Sirain ang prototype. Huwag nating hayaan ang Tianqiao na magkaroon ng tsansang sirain ang pagharang sa enerhiya. Sugod, may mga kriminal. Protektahan si Mr. Lin. Mahal ko, asawa ko. Mahal ko, asawa ko. Huwag mo akong alalahanin. Bilisan mo at protektahan ang kagamitan. Alice! Lahat kayo umalis na? May bomba. Lin Feng, ibaba mo na ako. Lin Feng, ang Space Power Station Plan ay para sa ikabubuti ng lahat. Dapat mong ipagpatuloy ito. Mahal ko, kumapit ka lang. Huwag kang matutulog. Pupunta na tayo sa ospital, ngayon din sa ospital. Dapat mong alagaang mabuti si Keke. Hayaang lumaki siyang may kagalakan. Mahal, kailangan mong lumaban. Nasa bahay pa si Keke at naghihintay sa atin. Ang anak natin ay naghihintay sa bahay. Huwag kang makakatulog, mahal ko. Asawa ko. Mahal ko. Isang pandaigdigang science competition ay magaganap sa loob ng 3 araw. Base sa balita, ang paligsahan na ito, ang Lin Group at ang Science Association, ang kakatawan para sa ating bansa. Keke? Tumingin ka kay Papa. Tama na, wag nang umiyak, okay? Pagbati po sa pinuno ng estado. Lin Feng. Keke? Dito ka lang muna habang naghihintay kay Papa? May pupuntahan lang si Papa saglit? Panginoong Hari po. Maari ka nang tumayo. Lin Feng, dahil wala na ang iyong asawa, ay nagulo ang iyong isipan at ang balitang tinanggal ka na sa Academy of Sciences ay nailabas ko na. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Panginoong Hari? Kung hindi ako magpapanggap na baliw, ay itutuloy pa rin nila ang pag-atake sa akin at sa aking pamilya. Bata pa si Keke, hindi ko hahayaang mapahamak siya. Pero kung ganoon, mawawala sa iyo ang lahat ng iyong dangal at haharap ka sa hinaharap sa walang katapusang panlalait at kahihiyan. Sulit ba ito? Para sa libu-libong mamamayan, ang kaunting sakripisyo na ito ay walang halaga.
Mula ngayon, mayroon na lamang isang baliw mula sa pinakamababang antas ng lipunan na sa inyo pinuno ng estado ay hindi kailanman nagkakilala. Keke, halika na. Uwi na tayo sa bahay. Pagluluto ka ni Papa ng masarap na pagkain. Ang dating henyo na si Lin Feng ay wala na. Magbigay galang. Hanggang sa muli, pambansang pantas. Lin, sasali si Keke sa science competition. Ang TV. TV. Ikaw na palaboy ka? Naiintindihan mo ba iyan? Alice? Ang telebisyon. Layas. Ikaw na hamak na pulubi. Talagang lalaban ka pa ha? Layas. Umalis ka sa harap ko? Layas. Sino to? Bakit napakagarbo ng dating niya? Mahal na binibini, ano po ang gusto ninyong kainin? Sige po, upo muna kayo. Ang ginagamit na mantika rito ay mula sa basura at bulok na karne ang inihahain ninyo. Susuko ka ba ng kusa o mas gusto mong ako pa ang magpakulong sa iyo? Binibini? Wag naman po. Hindi ba ito ang mula kay Lin Group na pinakabagong gawang panukat? Siya na kaya ang presidente ng Lin Group na si Lin Keke? Ang pamilya Lin ang pinakamalaking grupo ng teknolohiya sa bansa. At si Lin Keke ay kilala bilang reyna ng makabagong teknolohiya. Bakit siya naririto? President Lin? Mayroon bang anumang bagay na maaari ko pong ipaglingkod sa inyo? Tulungan niyo siyang makatayo. Pa, hindi ba't sinabihan ko kayo sa bahay na manatili na lang ng maayos doon? Bakit na naman kayo lumabas? Ano? Ang hangal na lalaking iyon ay talaga bang ang ama ng Queen of Technology na si Lin Keke? Hindi maaari to. Imposible to. Sayang naman, Lin Keke na ang katayuan niya bilang Queen of Technology. Pero dahil sa ganitong ama, ang malas naman niya. Wala tayong magagawa riyan. Nag-i-eksperimento. Nag-imbento ako. Imbensyon. Imbensyon? Tinatawag mong imbensyon ang mga basurang ito? Ang imbensyon ko, Hindi pa ba sapat na ipahiya mo ako ng ganito? Itapon ang lahat ng basurang ito. ang imbensyon ko, ang mga imbensyon ko. Bakit? President Lin, ano po, may kuryente ito. Ito ay... Hindi kaya isang graphene battery ito? Ang efficiency sa pag-iimbak ng enerhiya ng graphene battery ay mahigit 1,000 beses kaysa sa karaniwang baterya. Para mapuno ang isang electric car, ilang segundo lang ang kailangan. Noon, iyong grupo lang ng mga dalubhasa na may hawak ng Space Power Station Project ang gumagawa ng pananaliksik nito. Paano magkakaroon ang tatay ko ng ganoong klase ng bagay? Siguro ay isa na naman itong basurang bato na kung saan lang niya napulot. Itapon na yan. Lagot na, ang kaka-extract ko lang na graphene. Hanggang kailan mo babalak ipagpatuloy ang kalokohan mong ito? Ano? May problema sa laboratorio? Babalik na ako agad. President Lin, paano siya? Isama muna siya. Jack, anong lakas ng loob mo para pakialaman at palitan ang experimental data? Alam mo ba na dahil sa iyo, ang buong laboratorio natin ay muntik ng sumabog? Sinasadya ko talaga yon. Ang mga hangal na tulad ninyo ay walang karapatan na magsaliksik sa mga ganitong bagay. Sino ka sa akala mo? Wala kang karapatang insultuhin ang aking Tian Xiao. Lin Keke, sinasabi ko sa inyo, hindi nararapat ang bansang ito para sa ganitong high-end na teknolohiya. Isang tao mula sa bansang malaya. Tama, isa akong tao mula sa bansang malaya. Ano pang tinutulala niyo dyan? Dalhin niyo ang taong ito sa presinto. Subukan mo lang, isa akong mamamayan ng bansang malaya. Tigil. Huminto kayo. Ako ay taga-bansang malaya, at kayong mga hangal, akala nyo ba ay may karapatan kayong husgahan ako? Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Ako ang pinuno ng Scientific Research Association sa aming bansa, at ang pagpunta ko rito ay isang malaking karangalan para sa inyo. Ikaw.
pabayaan niyo silang umalis. President Lin, Isang huling babala sa inyo. Itigil nyo na ang eksperimentong ito. Dahil sa kulang na datos at sa kokote ninyong parang baboy, kahit kailan ay hindi nyo matatapos ang pag-aaral na iyan. Kumusta na ang mga datos sa eksperimento? President Lin, nakatala sa Jack ang aming 40% ng datos ng eksperimento. Ngayon ay wala na ang lahat. Ano? Mababawi naman ang mga datos ng eksperimento. Dati, noong nasa pinakamataas akong research center ng bansa, mahigit 10,000 beses ko na itong nagawa. President Lin, tingnan niyo kung anong ginagawa ng baliw na ito. Pa, anong ginagawa mo riyan? Ako ay naglalaro lang sa computer. Pwede bang huwag ka nang magdagdag pa ng gulo sa akin? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang datos na ito? Alam mo ba kung gaano kalaking pagod at hirap ang ibinuhos ko rito? Umalis ka rito. Wala akong tatay na katulad mo. Ako, Lumabas ka na. Sige na. Halikayo rito at i-check ito. Sige po. Tingnan niyo kung may nasira ba siya. President Lin, maaari po ba na sa susunod ay huwag niyo nang papasukin ang baliw na iyan? Teka, President Lin, parang naayos na po ang mga datos na ito. Ayan, ayos na. Paano itong nangyari? Maaari kaya na. Imposible. Paano namang ang papa ko? Marunong siyang mag-ayos ng computer? Baka siguro, may aksidente lang siyang napindot. Pa, kumain na po muna kayo. Pa, pasensya na po kayo. Tungkol doon kanina, hindi ko po dapat kayo sinigawan. Medyo may problema lang po sa kumpanya, kaya hindi naging maayos ang emosyon ko. Pero bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? Hindi nyo naman po naiintindihan. Pa, itigil nyo na ang paglalaro. kasalanan ko, kasalanan ko. Huwag nyo pong kalimutang kumain. Mauna na po muna ako. Hindi ko akalaing pagkalipas ng maraming taon, ang mga walang hiyang ito ay hindi pa rin tumitigil sa pagmamanman sa akin. Keke, huwag kang mag-alala, ang Space Power Station project ni Papa ay huling hakbang na lang bago matapos. Pagdating ng oras na iyon, magiging proud na proud ka sa iyong papa. Para sa renewable energy project ng kumpanya, gagawin ang huling eksperimento ngayong araw. Sana ay magtagumpay ito. Ang Space Power Station plan ay ganap na ring naipatupad. Anak, pupuntahan ka na ni Papa dyan. Ngayon ipinapahayag ko na ang Global Technology Competition ay magsisimula na. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang ating mga kalahok. Sila ay sina ang sikat na siyentipiko mula sa Western Regions, si Bruce. Mula naman sa Insect Country, si Dr. Ichiro Kameda. Ang reyna ng teknolohiya, Lin Keke. Ang tagapangulo ng Science Association, Chen Chuan. Sa kompetisyong ito, wala man lang kapana-panabik. Ang mga mahihina sa China, pwede nang umalis. Ang mga taga-China ay mas malala pa siguro kaysa sa mga baboy sa aming bansa.
Ikaw, Sobrang yabang nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang aming pananaliksik sa pagkakataong ito ay ibinuhos ang lahat ng yaman para lang maipakita sa inyong lahat at inyong makita na ang teknolohiya ng aming bansa ay unti-unti nang bumabangon. Tingnan nyo, ito ang aking imbensyon. Ito ay Ang tawag sa bagay na ito ay Cancer Particle Therapy Device na may kakayahang gumamot sa mahigit 50% ng cancer para protektahan ang aming mga kababayan mula sa banta ng karamdaman. Ito ang aking lisensyadong imbensyon. isang henyo, isa kang henyo. Ito ay isang imbensyong magpapabago sa panahon. Ang imbensyong ito ay sapat na para makatulong sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, maaari na nating talunin ang kayabangan ng mga dayuhang ito. Kayong mga taga-China, naubos na ang lahat ng yaman nyo. Para lang sa basurang ito? Sa buong China, puro mahihina lang kayo. Mga taga-China, umuwi na lang kayo. Anong gagawin mo? Pinagbuyatan ko at pinag-aralan ang aparato na ito sa loob ng mahigit 10 taon. Ito ang pinaghirapan ko. Mga hangal mula sa dakilang lupain, ang lakas ng loob niyong pumunta sa kompetisyon sa teknolohiya para magpahiya? Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo ang gawa ng ating dakilang bansa. Ito ang Oil Overlord na may kakayahang itaas ang kalidad ng langis at makatitipid ng 80% ng langis sa buong mundo. Makatitipid ng 80% ng langis. Hindi ba't nangangahulugan iyon? Nabababa ng malaki ang presyo ng langis. Tunay ngang isang dakilang bansa ang bansang Chong. Sa sandaling ilabas ang teknolohiyang ito, siguradong marami itong masusolusyong problema sa kakulangan ng reserba. Tama ka. Naku, ang teknolohikal na kakayahan ng dalawang kagalang-galang ay tunay ngang napakalakas po. Kung makakakuha lang tayo ng pahintulot sa teknolohiya niyo, siguradong magtatagumpay tayo ng husto. Totoo yan. Ang Ginoong Kameda at ang teknolohiya sa ilalim ng Bruce ay napakaunlad. Ako bilang Liu Wanshan ay handa rin maging lingkod ninyong dalawa, sir. Hindi kami nakikipagtulungan sa basura. Ginoong Kameda, kailangan niyo pong ibigay ang lisensya ng Oil Overlord sa akin. Totoo po, sir. Mula ngayon, ako sa Liu Wanshan ay magiging tapat na aso niyo po. Tama po. Ako rin po. Tunay ngang mabubuting aso. Tumayo na kayo. Salamat po. Kumpanya kayo mula sa ating dakilang bansa. Bakit wala kayong dangal? Kayo. Ikaw, sa basurang gaya mo, may karapatan ka bang magsabi niyan? Dahil lang sa basura mong imbensyon, ang kapal na mukha mong pagsabihan kami. sobrang lupit nyo. President Lin, ang mahalaga ngayon ay ang eksperimento para sa renewable energy. Magtiis ka na muna. Liu Wanshan, Wang Hong, pagsisihan niyo rin ito balang araw. Ang bansa natin may libu-libong taon ng sibilisasyon. Darating din ang araw na malalampasan din namin ang mga taong ito. Mga walang silbi, gusto nyo kaming malampasan? Sige nga, gusto kong makita kung paano kayong mga basura mula sa inyong bansa ay malalampasan kami. Bruce, huwag kang sumobra. Lampas 10 taon nang ginagamit ang teknolohiya ng Tianqiao at nalampasan na nito ang 100 taon ninyong pag-unlad. Hindi pa ba ito sapat na patunay ng galing ng teknolohiya ng Tianqiao? Ano man ang estado ng aming bayan, wala kayong dalawang karapatan na pakialaman kami. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Maaari kayong maging isang teritoryo namin o kaya naman, hintayin ninyong harangan namin ang inyong teknolohiya. Lord Bruce, wag po. Hindi po namin kayang wala ang suporta ninyo sa teknolohiya. Tama po. Karamihan sa mga produkto ng Tianqiao ay kailangang import mula sa bansa nyo. Kung haharangan nyo ang teknolohiya, ano na ang gagamitin namin? Kayo, Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa inyo. Maliban na lang kung ang Tianqiao ay tuluyang maging sunod-sunuran sa malayang bansa, kung hindi ay siguradong matatapos na ang Tianqiao. Alam ko na ang live stream ng labanang ito ay pinapanood ng pinuno ninyo. Papuntahin nyo siya rito sa harapan ko ngayon din. Kayo, sobra na kayo. Palapitin nyo siya rito at lumuhod sa harap ko. Hindi ito katanggap-tanggap. Nanonood ang pinuno nyo? Sabihin nyo sa kanyang pumunta rito at magmakaawa. Halika kayo rito. Panginoong Hari, Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta sa technology conference na yan. masusunod po. masyado ka pang maagang magdiwang, Bruce. Tingnan mo muna itong si Inbensyong Lin at mag-isip kang mabuti kung magagawa mo pa talagang harangan ang teknolohiya ng aming bayan. Halos makalimutan ko. Nandito ka rin para sumali sa science competition. Tingnan natin kung anong basura ang dala mo.
Ang naimbento ko na si Pamilya Lin ay mismong renewable energy. Ano? Sir Bruce, ang renewable energy na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa fuel lord at may posibilidad pang baguhin ang istruktura ng enerhiya sa buong mundo. Kung talagang naimbento niya ito, mahihirapan tayong makipag-away sa kanya. Kung talagang naimbento mo ang renewable energy, wala kaming masasabi. Pero ang ikinatatakot ko, baka wala ka namang maipakita. Wala akong maipakita? Ako si Pamilya Lin, at para sa proyektong ito, gumastos kami ng bilyon-bilyong dolyar at ginugol ang 10 taon ng paghihirap. Ang huling eksperimento ngayong araw ay siguradong magtatagumpay. Dahil masyadong tiwala si Miss Lin, baka gusto nating pumasok sa isang pusta. Anong pusta? Kung may maipakita ka, hindi lang namin ititigil ang pagharang sa teknolohiya ng bansa nyo, kundi hihingi pa kami ng tawad sa buong bansa. Pero kung wala kayong maipakita, kailangan sa harap ng buong bansa nyo, ay luhuran nyo kami para humingi ng tawad. President Lin, huwag kang pumayag sa kanya. Ang eksperimento ay mayroon pang taglay na panganib. Pumapayag ako. Mga Ginoo, ito ang lugar kung saan gaganapin ang eksperimento para sa aming teknolohiya ng renewable energy. President Lin, ayos na po ang lahat. Maaari na po nating simulan ang eksperimento. Sige. Simulan na. Sige po, susunod ay magsasagawa tayo ng countdown. 3, 2, 1. Anong nangyayari? President Lin, mukhang may problema sa panig ng eksperimento. Ang laboratorio ni Keke. May masamang nangyari. Hahaha, Paano itong mangyayari? Lin Keke, gumawa ka ng ganyang bagay? Gusto mo bang pagtawanan ka ng lahat? Dahil pumalpak ang eksperimento mo. Ngayon ay tuparin mo ang ating pustahan. Sa tuwing naiisip ko na ang isang kagandahang tulad ni Miss Lin ay luluhod at hihingi ng paumanhin sa akin, sobra akong nasasabik. Miss Lin, ubos na ang aming pasensya. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka at humingi ng paumanhin. Narinig mo ba? Sabi ng lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad. Uy, saan ang galing ang mabahong pulubing ito? Umalis ka rito. May emergency ako. Papasukin niyo ako. Miss Lin, hindi ka pa ba luluhod? Talaga bang gusto mong harangan namin ang inyong teknolohiya? Paano mo ito magagawa sa mga kababayan mo? Lin Keke, ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka. Maari bang huwag kang maging madamot? Gusto mo ba talagang maharang ang teknolohiya natin? Luhod. 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 Luhod, luhod, luhod. 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 Sige. Huwag. Keke, huwag kang luluhod. Luluhod na ako. Huwag. Huwag. Sige. Luluhod ako. Patawad po. Talo na kami. Nagsusumamo ako sa inyo. Pakawalan niyo na si Tianchao Technology. Sobrang ngalanan nito. President Lin, wag mo gawin iyan, President Lin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Hangal. Sinabi ko lang na yumuko ka, pero ginawa mo nga talaga? Mga tao mula sa Tianchao, napakabata nyo pa. Akala nyo ba dahil lang sa pagluhod na iyan ay patatawarin ko na kayo? Sasabihin ko ang totoo sa inyo? Ang misyon ko, ngayong araw, ay ang harangan ang teknolohiya ng Tianchao. At kani-kanina lang, kami sa Freedom Country ay naglabas na ng utos para sa blockade. Mga tao mula sa Tianchao, tanggapin nyo ang kawalan ng pag-asa. Lakas ng loob niyong harangan ang teknolohiya ng Tianchao ko. Ang lalakas ng loob niyo. Bilang kinatawan ng Tianchao, opisyal kong idinedeklara na sa pagbabago ng teknolohiya sa mundo, sa loob ng 100 taon, kayo sa Freedom Country at Chong Country ay wala ng pagkakataong makasali pa. Sino ba ang taong iyan?
Akala ko ba kayong mga dayuhan ay may dalang mga kayamanan? Pero basura lang pala ang mga ito. At naglakas loob pa kayong pumunta rito sa aming bayan para magmalaki. At bastusin ang anak ko. Anong ginagawa mo? Grabe, saan galing ang pulubing yan? Bakit siya naglalakas loob na sumagot-sagot kay Sir Bruce? Sabi nung lalaki, siya raw ang tatay ni Lin Keke. Sir Bruce, galit na po siya ng sobra dahil sa ginagawa ng tatay ni Lin Keke. Gusto ba niyang ang ating bayan ay tuluyang mapahamak? Napakabuti. Ang mga tao ba rito ay talagang matatapang? Gusto kong hiyain ang mga taong may paninindigan. Sino man ang makapagpapabagsak sa basurang ito sa lupa ay ibibigay ko. Ang pagiging ahente ng US Tech. Hindi ba't isa lang siyang pulubi? Sir Bruce, ako na ang bahala sa kanya. Tingnan ko lang kung sino maglalakas loob. Bakit naman kami hindi mangangahas? Ang dala ko ngayon ay sapat na para itaguyod ang ating bayan sa loob ng 100 taon. Kung sakaling ito ay maantala, kaya nyo bang panagutan iyon? Anong klaseng basura ba ang ginawa mo? Sino ka ba? Para magsalita ng kung ano-ano rito? Ako, si Lin Feng, ay opisyal na nagpapahayag. Dala ko ang Space Power Station at kakatawanin ko ang ating bayan sa kompetisyong ito. No? Isang space power station? Space Power Station? Ano po iyon? Ang Space Power Station, sa simpleng paliwanag, ay ang paggamit ng satellite upang makabuo ng kuryente sa kalawakan. Katumbas ito ng Three Gorges Dam sa kalawakan. Mayroon bang ganito kahusay na teknolohiya sa ating bansa? Hindi lang iyan basta mahusay. Ngunit, kung ang ating bansa ay mayroon ngang ganito kagaling na teknolohiya, ang mga taong iyon ay dapat nagmamakaawa na sa atin ngayon. Keke, huwag kang matakot. Narito si Papa. Ipinapangako ko sa iyo, mula sa araw na ito, sa buong bansa, wala nang sinumang mangangahas na apihin tayo. Halika, tumayo ka na. Lin Keke, sinong nagsabi sa iyong tumayo ka? May karapatan ka bang magsalita rito? Keke, ayos lang ang lahat. Hindi natin kailangan sa mga taong ito ay magmakaawa. Mayroon palang ganitong kahangahangang ama si Lin Keke? Kung totoo mang isa itong Space Power Station, ang mga taong iyon naman ang dapat lumuhod at magmakaawa. Keke, ang mga taong ito ay hindi na mangangahas na apihin ka. Keke! Lumayo ka sa akin. Pa, hanggang kailan ka ba magpapatuloy sa ganitong kaguluhan? Keke? Hindi nagbibiro si Papa? Anong nangyayari sa'yo? Ang isang hangal na hindi man lang kayang alagaan ang sarili niya, bakit nagsasalita ng kung ano-ano dito? Ano? Ang tatay ni Lin Keke ay isang hangal? Hindi naman mukhang ganoon. Pasensya na po kayo. Nagsasalita lang po ng kung ano-ano ang papa ko. Huwag po ninyong seryosohin ang sinasabi niya. Isa lang pala siyang hangal? Ginulat mo ako doon. Sa ipinapakita niyang dating, akala ko pa naman ang inyong bansa ay nakagawa na ng isang napaka-importanting tao. Pasensya na po, Ginong Bruce. Ang papa ko kasi. Huwag kang humingi ng paumanhin sa kanya. Wala siyang karapatan. Bitiwan mo ako. Kapag hindi ako humingi ng tawad, hayaan ko na lang ba silang makita na harangin ang Tianguo technology? Akala ko siya ang ating magiging tagapagligtas? Hindi ko inakalang isa pala siyang hangal. Naalala ko na. Ang hangal na tatay ni Lin Keke. Noong nakaraang mga araw lang ay namumulot siya ng basura. Wang Hong, ang sinasabi mo ba ay namumulot siya dati ng basura para kumain sa tabi ng kalsada? Opo, Sir Bruce. Hindi lang po basta. Pamumulot ng basura. Ang mga maduming tira-tirang pagkain ay isinusubo niya talaga sa kanyang bibig. Aray! Anong balak ninyong gawin? Anong ginagawa nyo? Medyo interesado tuloy ako. Ang hangal na ito pati basura sa kalsada ay kinakain. Tingnan natin ang ibang mga bagay kung kakayanin niya ring kainin. Ipakain ang bagay na ito sa iyong hangal na tatay at pag-iisipan kong palagpasin muna ang bansa ninyo. Bruce, narito ka sa technology competition. Hindi ito lugar para sa pambabastos mo. Pambabastos? Dahil masyado niyo akong pinahihirapan? Huwag na lang pala. Mukhang para sa inyong bansang ito, mas importante ang hangal kaysa sa siyensya. Keke, ikaw. Ipakain niyan sa kanya. Lin Keke, bakit nakatunganga ka pa? Hindi naman pwedeng dahil lang sa isang hangal. Ay kailangan naming lahat na madamay, di ba? Tama siya. Isa naman siyang hangal. Hindi yan mahalaga. Ako. Lin Keke, isang hangal lang iyan, bakit ka pa nag-aalangan? Tama. Ipakain mo na iyan para magkaroon ng pag-asa ang teknolohiya ng inyong bansa. Pa, wala na akong ibang mapagpipilian. Hoy! Ang sapatos ko!
Siya ang tatay ko. Lin Keke, Siya ang tatay ko. tandaan mo, ang pagkakaharang sa teknolohiya ng bansa ay dahil sa iyo. Lin Keke, umalis ka na. Umalis ka. Wala kang kwenta. Umalis ka na. Pagod na po ako. Nandito lang si Papa. Nandito lang si Papa. Keke, tingnan mo. Tingnan mo. Pa. Hindi na kayo hangal? Hindi na. Papa. Sige na. Ayos na ang lahat. Bruce, talaga bang iniisip mong tanga ako? Lin Keke, binastos niyo si Sir Bruce. At dahil sa ginawa mo, ang teknolohiya ng bansa natin ay posibleng iban at i-block nila. Kayong mga nasa pamilya Lin, gusto niyo bang parusahan? Bruce, huwag ka nang magalit. Huminahon ka lang po. Ang tangang ito ay kahihiyan ng ating bansa. Isa siyang malaking kahihiyan. Kami mismo sa ating bansa ang re-resolba sa kanya. Tanga. Pumasok ka ng walang paalam sa technology conference na insulto mo pa ang ating mahal na panauhin, pati na ang ating mga kalahok. Anong dapat na parusa sa iyo? Para kang asong walang silbi? Bakit ka ba kahol ng kahol dyan? Ikaw. Lin Keke, inuutusan kita ngayon. Pagsabihan mo agad ang tangang iyan na dilaan ang damit ni Sir Bruce hanggang sa Lumines. At pagkatapos, bitbitin mo ang basurang ito at lumayas kayo rito. Palalayasin mo ako? Wala kayong karapatan para gawin iyon. Hayop ka. Bruce, natatakot ba ang bansa nyo? Natatakot ba kayo na ang teknolohiya namin ay mas maging magaling kaysa sa inyo? Ako, takot? Hoy tanga, kung talagang makakagawa ka ng isang space power station at kapag nangyari iyon, kakain ako ng basura sa kalye gaya mo. Hindi lang pagkain ng basura, kahit buhusan nyo pa ako ng maruming tubig, tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. O sige. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyong mga dayuhan kung gaano kalakas ang galing ng teknolohiya ng ating bansa. Pa, huwag na po kayong manggulo. Kahit pa sabihing hindi na kayo abnormal ngayon, ang space station ay hindi basta-basta na kaya niyong maimbento. Maging ang pinakamatalino sa ating bansa ay nabigurin. Kaya paano po kayo magtatagumpay? Isang space power station. Mahigit 10 taon na ang nakakalipas sa ating dakilang bansa. Ang pinakabata at henyong miyembro, ang sikat na siyentipikong si Academician Lin ay nakaimbento na nito dati. Subalit sa huli, nauwi ito sa isang aksidente. Kaya mo ba talaga to? Bakit ba nanggugulo ang taong ito? Hindi pa ba sapat na nahihirapan na ang ating bansa? Sir Decano Yang, bilis. Tignan niyo po ang kompetisyon sa teknolohiya. Anong mayroon sa kompetisyon sa teknolohiya para tignan? Pagpapakitang gilas lang yan ng mga kumpanya. Sir Decano Yang, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Plano ni na Freedom Country at Chong Country na harangan ang teknolohiya ng ating bansa. Ano? Ano ang pangalan ng kalahok na iyan? Ang pagkakaalam ko ay Lin Feng ang tawag sa kaniya. Ilang taon siyang naging tuliro at hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging maayos tapos ay kumpiyansa pang sumali sa kompetisyon sa teknolohiya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Si Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Oo, tama. Siya nga. Siya nga talaga. Nagbalik na siya. Salamat sa langit. May pag-asa na para sa pag-unlad ng ating bansa. Gusto kong pumunta mismo sa kompetisyon. Dekano, sabi po ng doktor tungkol sa katawan ninyo, baka mas mabuti po kung ang estudyante ninyo na si Professor Shen muna ang pumunta doon. Sige, maigi rin iyon. Shenke, ang batang iyon, lagi niyang iniisip na napakagaling niya. Sa pagkakataong ito, dapat niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mayroon pang mas magaling sa kanya at hindi lang siya ang mahusay. Academician Shen, tumawag lang si Decano Yang at sinabing pumunta raw po kayo sa Science and Tech Competition, sabi niya. Huwag nang magpaliwanag. Nakita ko na ang lahat. Kalokohan lang ang lahat ng ito. Anong Space Power Station? Ang proyektong Space Power Station. Kahit ang pinakamagaling na henyo noon sa bansa ay hindi ito nagawa, paano niya magagawa iyon? At pati na rin itong si Lin Keke, ipinapahiya niya ako ng husto. Ihanda ang sasakyan, pupunta ako mismo sa Science and Tech Competition. Opo. Pinuno ng Estado, bakit nyo kinansela ang lahat ng inyong mga gagawin para lang pumunta sa kompetisyong ito? Siya iyon. Bumalik na siya. Panginoong Hari, sino po ang tinutukoy ninyo? Si Pambansang Pantas, Lin Feng. Dahil nagpakita na siya, tiyak na ang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Isang dakilang imbensyon ang isinilang. Ilabas ang utos, tawagin ang buong hukbo, pumunta agad sa Tech Competition Hall,
at protektahan ang kaligtasan ni pambansang pantas sa abot ng makakaya. Opo. Hambog, alam mo ba kung ano ang Space Power Station? Para sabihin na imbento mo ang Space Power Station? Yari na tayo ngayon. Paanong nalaman ng hangal na ito ang tungkol sa ganoon kabilis na teknolohiya? Sa ginawa ni Pamilya Lin na ito, ipinahiya niya ng husto ang pangalan ko sa larangan ng siyensya. Ipaabot niyo ang mensahe ko na ang mga estudyante ni Shenke ay hindi kailanman dapat makipag-ugnayan kay Pamilya Lin kahit kailan. Opo, sir. Bakit ko naman hindi malalaman? Ang Space Power Station ay ang pagpapadala ng solar power devices papunta sa kalawakan upang magtayo ng power station doon nang sa gayon ay masipsip ang solar radiation. Dahil sa ating atmosphere, ang radiation na nagmumula sa araw na umaabot dito sa mundo ay kakaunti na lamang at ito ang dahilan kung bakit ang mga ordinaryong tao na nakakatanggap ng solar radiation ay hindi gaanong napipinsala. Ngunit kasabay nito, ang solar energy na nakukuha ng mundo ay kakaunti lang din. Doon lang sa kalawakan, nagiging ganap na enerhiya ang araw at sapat ang nilalabas nitong enerhiya para gamitin ng buong bansa sa loob ng 1 trilyong taon. 1 trilyong taon? Nagyayabang ka lang. Ang mga silicon crystal solar panel ay kaya lang sumipsip ng shortwave solar energy at ang solar conversion rate nito ay 30% lamang. Kahit pa magtayo ka ng space power station na sinlaki ng isang nuclear power plant, di makakaipon ng ganoon karaming kuryente. Sino ang nagsabi sa iyong gagamit ako ng silicon crystal para sa solar panel? Hindi mo ba narinig ang tungkol sa carbon nanotubes generator? Carbon nanotubes generator? Carbon nanotube? Ano ang carbon nanotube? Sa madaling salita, ang carbon nanotube ay kapag ang single layer na graphene at ang carbon atoms nito ay ginagawang hugis tubo. Ang material na binubuo ng ganitong istruktura ay hindi lang mabilis mag-conduct ng kuryente at init, kundi 6 na beses din ang tigas nito kaysa sa bakal. Pero ang bigat nito ay 1 sa 10 lang ng bakal. Pero sa teknolohiya ngayon, imposibleng makagawa ng ganitong material sa malaking bilang. Bata, maglalabas ka pa ng carbon nanotubes? Gagamitin sa kuryente? Bakit hindi mo na lang sabihin na kaya mong gumawa ng ginto mula sa wala? Sinabi ko na sa inyo, para sa akin, napakadaling solusyonan nito. Ano nga ba ang carbon nanotube? Isa itong guwang na tubo na gawa sa isa o higit pang layer ng graphene na binalot para maging tubo. Ito ay nagmula sa lampas 10 taon na ang nakakalipas noong naperpekto ko ang teknolohiya sa paggawa ng maramihang carbon nanotubes. Gamit ang carbon transformation, hihiwalay muna ang mga elektron at pagkatapos ay gagamit ng computer para dumaan ang mga carbon atoms sa high-intensity restoration para maabot ang mass production. Napakahusay. Bakit hindi natin ito naisip noon? Parang ang nangyayari ay gumawa sila ng hulma gamit ang enerhiya ng kuryente para ang mga carbon atoms ay parang dumaan sa production line, hinuhulma sila sa pamamagitan ng pressure para makagawa ng marami nito. Kung mapapasa kamay natin ang teknolohiyang ito, ang paggamit ng mga tao ng enerhiya ng araw ay aabot sa higit 70%. Kahit na kaya pang makagawa ng ganitong material, anong mapapala natin? Sa layo ng distansya, talagang imposible pa rin na ibalik ang kuryente sa lupa. Bakit? Sa tingin nyo ba, Satsina, makakapagkabit kayo ng higit 1 milyong metrong haba na mga wire ng kuryente? Tama siya, napakalayo niyan, imposibleng mailipat ang kuryente pabalik dito. Maganda ang plano ng pamilya ni Lin, pero ang bagay na ito ay talagang imposibleng mangyari. Hindi ba tungkol lang ito sa paglilipat ng enerhiya? Tungkol sa wireless power transmission, matagal ko na itong nasolusyonan. Nasolusyonan? Paano mo nagawa iyon? Akala mo ba sapat na ang pagsasabi lang yan? Talaga bang hindi ka naniniwala na nagawa ko na ito? Ito ang naimbento kong energy transmission device. Ito na ba ang energy transmission device na may wireless transmission pa? Kalokohan ito. Kahit sino naman ay makakakita na ang maliit na makinang ito ay imposible talagang makatanggap ng ganoon kalakas na enerhiya. Tama, maaring hindi ako masyadong nakapag-aral, pero hindi ako tanga. Basta't may kinalaman sa aerospace, ang tansya ko ay dapat kasing laki ito ng ilang basketball court. Isa lang siyang payaso. Kayong mga taga Tianqiao, seryoso ba kayong itinuturing siya na tagapagligtas ng teknolohiya ng Tianqiao? Talagang isa itong malaking kalokohan. Kung talagang nakagawa sila ng space power station, kahit sa loob lang ng 1 segundo, ang enerhiyang malilikha nito ay hihigit pa sa isang dambuhalang nuclear power plant. Imposibleng ang basurang bakal mo lang ang tatanggap niyan. Ang mga basurang dala niya, kung talagang kaya niyan mula sa kalawakan na kumuha ng enerhiya, ay hindi lamang namin ititigil ang tech blockade sa bansa nyo. Dahil baka maging kami sa imperyo ng Dachong ay luluhod at kailangang sumuko sa inyo. Kung talagang ang gamit mong iyan ay kayang kumuha ng kuryente mula sa kalawakan, patunayan mo sa akin. Kung hindi mo iyon magagawa, sisiguraduhin ko na ang iyong Tianqiao ay lalong mapapahamak. Lin Feng, kapag ginalit mo si Sir Bruce, ay talagang pagbabayarin kanya ng lubos.
Sir Bruce, pakiusap. Huminahon po kayo. Ang bansang ito ay parurusahan ang lapastangang ito. Totoo po iyon. Kahit sino pa man, maging ang pamilya Lin, kung sino man ang magtangkang kumalaban sa atin, Sir Bruce, ay ituturing naming kaaway. Napakawalang muwang nyo talaga. Madaling gumawa ng paratang kung talagang gusto nyo kaming saktan. Gusto nyo bang gamitin ang teknolohiya para buksan ang aming pintuan at pilitin kaming sumuko? Matagal nyo na kaming inaapi? Ngunit sa pamamagitan ng paglaban, makakamit namin ang tagumpay. Ang iyong hamon, ako na si Lin Feng ang tatanggap nito. Pa, Hindi ito katanggap-tanggap, hindi talaga ito maaari. Bilisin niyo pa ang pagtakbo. Hindi ko hahayaang ang baliw na iyan ay magkagulo dito. Dekano Yang, tignan mo. Bakit ba ganyan siya? Ginagawa niyang biro ang hinaharap ng ating bansa. Ito ay isa lamang dahilan na ginawa nila. Tanging tunay na lakas lang ang makakakuha ng respeto. Naniniwala ako kay Lin Feng, isa siyang taong kayang gumawa ng himala. Ano bang akala ng hangal na iyan sa sarili niya? Kung ganoon, handa mo na bang patunayan ang iyong imbensyon? Sa tingin niyo ba ay may lakas siya ng loob? Siya lang? Ang anak niya ngang gumamit ng lahat ng yaman ng Lin Group ay nabigo. Ano naman kayang basurang bagay ang magagawa niya ng mag-isa? Kapag nagawa niya talaga iyan, ako ang unang luluhod para humingi ng tawad. Sabi mo yan ah. Oo, ako nga ang nagsabi. Hindi lang ako, pati ang lahat ng mga hurado ay hihingi ng paumanhin sa iyo. Tama, kalahok na Lin Feng. Kung totoo man ang lahat ng sinasabi mo, pakisuyo na simulan ang iyong eksperimento. Ang eksperimentong ito. Sa ngayon ay hindi pa ito maaaring simulan. Kung hindi mo pala kaya, bakit ka pa nag-iingay dito? Bakit ka pa nagmamarunong sa lugar na ito? Pa, Keke, masyadong maliit ang lugar na ito. Hindi ito sapat para sa kailangang kondisyon ng aking eksperimento. Sa kumperensya tayo, at sa laki ng lugar na ito, hindi pa ba ito sapat para sa'yo? Para sa akin, natatakot ka lang. Kung wala kang kakayahan, manahimik ka na lang at hayaan silang talunin ka. Ang hirap ng teknolohiya ng Space Power Station ay mas higit pa kaysa sa paggawa ng isang space station. Sa katunayan, mas mahirap pa ito kaysa sa pagpapadala ng tao sa Mars. Kahit na mayroon mang ganitong teknolohiya, hindi ito mapupunta sa isang hamak na katulad mo, hindi ba, Hemp? Bakit hindi mo pasabihan, President Lin? Pagsabihan mo na si Mr. Lin, ang reputasyon nating mga pamilya Lin ay tuluyan nang nasisira. pa, bumalik na tayo. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Ayaw ko. Ilayo niyo siya rito. Mr. Lin, pakiusap. Sumama ka na sa akin. Teka lang, ayaw ko pang umalis. Keke, magtiwala ka sa tatay mo. Tiwala? Dahil ba sa parang basurang makinang ito, sasabihin mong magtiwala ako sa iyo? Ang lahat ng pinupulot mong basura at dinadala sa bahay. Imbensyon na ba ang tawag mo doon? Keke, anak. Kahit magkapareho pa kayo ng apelyido. Noong araw, ang tanyag na siyentipiko na si Academician Lin ay namuno para paunlarin ang teknolohiya at malampasan ang mga hadlang. Pero ikaw? Bukod sa pagbibigay sa akin ng sakit ng ulo, ano pa bang alam mong gawin? Ang ibang tatay ay siyang ikinamamani ng kanilang mga anak. Pero ikaw, palagi mo na lang akong ipinapahiya. Kung posible lang, sana talaga naging tatay ko na lang iyong sikat na science academician Lin, imbis na ikaw. Keke, anak, may dahilan ang tatay. Tama na iyan, Lin Keke. Huwag na kayong gumawa ng dramang mag-ama rito. Dali, ilabas na niyo ang nanggugulong ito. Kunin niyo siya. Huwag ninyong hawakan ang mga gamit ko. Ang tumpok na ito ng mga basurang gamit, ano pa ang silbi nito kung itatabi rito? Sinong nagsabing walang silbi ang mga kagamitan ko? Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Talagang interesado ako sa basurang galing sa inyong bansa. Sinabi ko na sa inyo noon pa, nasa lugar ng komperensya, hindi kakayanin ng pasilidad ang lakas ng energy receiver. Dahil doon, walang kahit anong kagamitan para kontrolin ang temperatura. Kapag pinilit ninyong buksan iyan, tiyak na magdudulot ito ng pagtaas ng temperatura sa buong lungsod at baka maging sanhi pa ito ng maraming sunog sa iba't ibang panig ng lungsod. Ang magiging pinsala ay hindi matatawaran. Kung pipilitin nyo talagang paganahin iyan, sabihin mo, sino ang mananagot sa pinsalang maidudulot nito? Ako ang mananagot. Kahit maging abo pa, ang buong lungsod na ito, kayang magbayad ng aking bansa. Ikaw ang mananagot? Kapag tumaas ang temperatura, maliit na bagay lang ang pinsala sa mga ari-arian, pero kapag nagkaroon ng malaking sunog sa kagubatan at nagresulta sa pagkawala ng buhay ng mga kababayan ko, paano nyo iyon babayaran? Ang buhay ng mga mamamayan namin? Kayang-kaya nyo ba talagang bayaran iyon? Walang sinumang mamamayan ang mapapahamak. Aabihan ko ang alkalde para pakilusin ang buong puwersa ng lungsod at maghanda sa anumang mangyayari, walang magiging problema. Guro, bakit ka nandito? Huwag mo akong tawaging guro.
Simula nang graduate ka sa akin noon, hinimok kitang paunlarin ang kumpanya ng iyong pamilya para sanang muling ibangon ang teknolohiya ng bansa natin. Hindi para hiyain ang ating bansa sa harap ng buong mundo. Bakit nandito si Professor Shen? Si Professor Shen, ang isa sa mga tanyag mula sa University ng Tianqiao na doktor sa physics. Si Professor Shen ay isang tanyag na researcher sa ating institute. Kahit ang bansang Amerika ay personal pang nag-imbita kay Professor Shen. Ikaw nga, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre, alam ko ang ginagawa ko, gumagawa ako para sa katuwiran. At para sa kinabukasan ng ating bansa, ipagpapatuloy ko ang mga dakilang aral ng nakaraan para magbigay ng kapayapaan sa ating lahi. Kahit kailan, pinapahiya mo ang bansa natin. Dinudungisan mo ang ating pangalan. Ang tumpok na ito ng basurang bakal ay nagagawa mo pang tawaging isang imbensyon? May alam ka nga sa siyensya. Subalit maaari mong maloko ang iba, pero hindi mo ako maloloko. Ang tumpok mong ito ng kagamitan, sa isang tingin ko pa lang, alam kong isa lamang itong tumpok ng basurang bakal. Akala ko talaga magaling ang lalaking ito, pero isa pala siyang katatawanan. Oo nga, maging si Professor Shen ay personal na pumunta para ilantad ang peke. Ano bang pinagmamalaki niya? Itong si Shenke, sobrang pinagagalit niya ako. Pinapunta ko siya doon para tulungan si Mr. Lin. Ang hangal na ito, naglakas loob siyang siraan ng ganito si Mr. Lin. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa kumperensya ng teknolohiya. Dekano, pero kayo po. Ihanda ang sasakyan. Opo. Tay, si Professor Shen ay eksperto sa pananaliksik ng rocket sa bansa at heto siya mismo. Ayaw niyo pa rin po bang aminin ang pagkakamali niyo? Keke, siya ay isa lamang taong naghahabol lang ng katanyagan. Kung mayroon talaga siyang naiambag sa teknolohiya ng ating bansa, kung ganoon ay matagal na. Sana naging pinakamalakas na bansa sa mundo ang teknolohiya natin. Walang hiya. Ang ambag ko sa bayan, wala kang karapatang husgahan ito. Ano? Lin Keke, tingin ko ang tatay mo ay sadyang wala ng pag-asa. Ang ulol na ito, nagawa pang sumagot kay Professor Shen. Matandang ito. Kung wala siyang abilidad, hayaan na. Pero ang bastusin pa ang bayani ng bansa, nakakahiya. Tay, kahit ano pa si Professor Shen, hindi niyo dapat siya sinisiraan. Bakit niyo po nasasabi yan? Nagmukha lang siyang espesyal dahil sa galing niya sa ibang bansa? Ngunit ano nga bang ambag niya sa teknolohiya natin? Isang panggulo sa lipunan. Bakit hindi ko siya pwedeng punahin? Ikaw. Sinasabi mong ang gamit ko ay hindi makakasagap ng enerhiya. Ano ang basehan mo para maliitin ang gamit ko? Sinasabi mong makakasagap ito ng enerhiya ng araw sa kalawakan at ipapasa sa Blue Star para gawing kuryente? Siyempre. Pero sa pagkakaalam ko, sa loob ng 10 taon, wala namang kahit anong pribadong satellite ang pinalipad sa kalawakan. Lalo na ang ganoong kalaking plantang pangkuryente sa kalawakan. Ang plantang sinasabi mo, saan naman yan nanggaling? Oo nga, hindi ko rin narinig iyan. Itong Lin Group, kamakailan ba ay nagpalipad ng anumang satellite? Professor Shen, siya ang may hawak sa ating bansa ng lahat ng mga listahan ng satellite. Hoy matanda, masyadong mataas ang pangarap mo. Ano na? Meron ka pa bang gustong sabihin? Dahil lang hindi mo narinig, hindi ibig sabihing hindi ito totoo. Talagang nakakatawa. Kinakatawan ko ang pinakamataas na antas ng teknolohiya sa aeronautics. Kung ako mismo ay hindi ito naimbento, paano magkakaroon ng bansa ng ganoon, kahusay na teknolohiya? Hindi nakapagtataka. Kaya hindi umaasenso ang ating bansa dahil sa mga scientist na tulad mo, dahil sa iyo. Kaya ang teknolohiya natin ay hindi gumagalaw sa napakahabang panahon. Nakakaawa. Ikaw na baliw, may lakas ka pa ng loob na pagsabihan ako? Guro, wag po kayong magalit. Ang papa ko ay... Lin Keke, lahat ba ng itinuro ko sa iyo ay nakalimutan mo na lahat? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa anak ko. Pa. Ang isang bagay na gawa ng isang baliw ay hindi mo pa rin malaman kung totoo o hindi. Itong basurang bakal na ito ay may gana ka pang sabihing isang energy receiving device. Lin Feng, minaliit mo ang mga tauhan ng pananaliksik. Ginulo mo ang science and technology competition. Dahilan upang ang ating komunidad ay mawalan ng dangal. Ikaw na baliw ka, ngayon ay kailangang magbayad ka. Kayong mga nariyan. Ang taong ito ay dalhin sa istasyon ng pulis. Saka, sirain niyo ang bagay na yan. Teka, Guro. Subukan mo lang. Tigil. Guro. Guro, bakit po kayo nandito? Sino ba ang taong iyan? At nagawa pa niyang istorbohin si Professor Shen? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba kilala ang direktor ng Research Institute na si Decano Yang? Ang direktor ng Research Institute? Ibig sabihin ba, siya ang kinikilala na numero 1 eksperto sa modern physics sa ating bansa na si Decano Yang? Bukod sa kanya, sino pa ang may lakas ng loob na umistorbo kay Professor Shen? Guro, bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Pasensya na po. Isa lang naman siyang manloloko.
bilang estudyante nyo, kaya ko na itong ayusin. Lin Feng, dahil narito na rin si Dekano Yang, siguradong ang gulong ito ay hindi na matatapos ng ganoon lang. Ikaw at si Pamilya Lin ay tiyak na maalala bilang isang malaking kahihiyan sa kasaysayan. Dekano Yang, medyo magulo lang po ang isip ng tatay ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po sana siyang patulan. Keke, huwag kang humingi ng paumanhin. Manahimik ka na. Hindi ka pa ba tapos manggulo? Hindi ito ang tamang lugar para magbiro. Isa itong science and technology competition at ang lahat ng mga eksperto sa bansa ay nakamasid dito. Lin Keke, akala mo ba isapat na ang paghingi mo ng tawad? Ano? Tingin mo ba ang sorry mo ay kayang bawiin ang lugi ng ating bansa? Ngayong nandito na si Dekano Yang, wala nang makapagliligtas sa inyo. Dekano Yang, kayong mga taga-bansa namin ay minaliit ang teknolohiya ng mundo, kaya pakiusap Dekano Yang, bigyan mo sana ako ng kasiyasyang resulta. Dekano Yang, napakahalaga ng oras namin. At ang mga tao nyo ay nag-aksaya ng napakaraming oras namin. Kayong mga nasa research world ng bansang ito, hindi ba dapat bigyan nyo kami ng kaukulang bayad? Puro kayo hangal. Dinungisan niyo ang dangal ng ating bayan. Dekano Yang, parusahan ng matindi si Lin at ang kanyang anak. Parusahan. Parusahan. Tumahimik kayo. Kahit sino ay pwedeng umapi sa kanya. Pero kayo ay hindi pwede. Guro, ikaw, anong nangyayari sa iyo? Lin Feng, kung sakaling si Dekano Yang ay magkaroon ng problema dahil sa iyo ngayong araw, paano mo babayaran ang iyong kasalanan? Umalis ka sa harap ko. Wala kang utang na loob. Halika, mabait kong anak. Bumangon ka na dyan. Anong nangyayari? Bakit si Dekano Yang ay nagalit kay Professor Shen? Hindi po ganoon iyon, Guro. Hindi po ba't ang sabi niyo sa akin ay... Pinapunta kita rito para tulungan si Mr. Lin. Alam mo ba kung sino siya? Dekano, ang tatay ko po ay... Siya po ay... Isa lamang akong simpleng ama. Dahil hindi pa na ibibigay ang gamit sa mga kamay ng Tian Chao, hindi ko pa maaaring ipakilala ang sarili ko. Tama, siya po ay isa sa mga kasali sa paligsahan. Sinong nagsabi ng ating Tian Chao ay walang satellite na inilipad sa loob ng 10 at 4 na taon? 10 at 4 na taon na ang nakararaan. Ang Tian Chao ay nagpadala ng isang satellite na may pangalang Tianji No. 1. Sindi na. At ang Tianji No. 1 ay nagsisilbing isang estasyon ng kuryente sa kalawakan. Hindi Guro. Noong taong Tianji No. 1, hindi ba't hindi naman naging matagumpay ang pananaliksik? Saka, kahit na naging matagumpay iyon, ano namang kinalaman nito sa batang ito? Tumigil ka. Ano man ang sabihin mo, lumalaban si Mr. Lin para sa Tian Chao. Ano ang karapatan mo na makiuso at magmarunong dyan? Oo, lumalaban para sa Tian Chao. Guro, ang Tian Chao ay umaasa sa mga taong katulad nating mga mananaliksik at hindi sa mga hangal na gaya nito. Ang ganyang kahal ay magiging katatawanan lang ng Tian Chao. Tama, mukhang may mga matatalino din naman pala sa Tian Chao, Dekano Yang. Nauunawaan kong gusto mong umunlad ang teknolohiya ng Tian Chao. Naiintindihan ko yon. Pero talagang huli na ang teknolohiya ng Tian Chao. Ang pinakamabuting opsyon nyo sa Tian Chao ay ang sumuko sa aking freedom country kung hindi ay tuluyang mawawala ang teknolohiya ng Tian Chao balang araw. Guro, itong sinasabi ni Ginoong Bruce ay totoo naman. Noong mga panahong nag-aaral pa ako sa ibang bansa, marami akong natutunang makabagong kaisipan. Kaysa umasa sa hangal na ito, mas mabuting matuto tayo sa kanila. Ikaw, wala akong estudyanteng katulad mo. Umalis ka sa harap ko. Lumayas ka. Kahit na may prinsipyo si Dekano Yang, pero ang sinasabi ni Professor Shen ay wala ring mali. Kaysa umasa sa hangal na ito, mabuti pang sumuko na lang tayo at pasakop sa bansang Malaya. Tama ang sinasabi ni Professor Shen. Ang isang hangal, na katulad niya, anong teknolohiya ba ang kaya niyang gawin? Magsasaliksik pa siya? Sa tingin ko, puro pampasabog lang ang magagawa niyan. Pumunta si Alice sa pribadong ospital para magpagamot. Kung maaari sana, alang-alang sa akin. Ay, patawarin niyo na ang Tian Chao? Ano sa tingin niyo? Alang-alang sa iyo? Sino ka ba sa akala mo? Dekano Yang, basta't ikaw mismo ang luluhod sa teknolohiya ng aming bansa, baka sakaling matuwa ako. At bigyan ng pagkakataon ng Tian Chao? Kung hindi... Bruce, ikaw. Keke, magtiwala ka kay Papa? Bigyan mo pa ang Papa ng isa pang pagkakataon. Bruce, hindi ba't gusto mong makitang paandarin ko ang device na ito? Teknolohiya? Kung meron nga ang Tian Chao, syempre, gusto kong makita iyan. Sige, paandarin ko ito ng isang beses para makita mo. Pero hindi ito pwede dito. Kailangan nating humanap ng isang malawak na lugar. Hindi ako sang-ayon.
Ang basurang ito galing sa pamilyang Linyo? Kapag sumabog ito, kaya nyo bang panagutan ito? Ha? Tsaka, ang ganitong mga teknolohiya sa enerhiya, ang pinakamadaling sumabog. Isa pa, sino ang nakakaalam kung anong mga mapanganib na bagay ang gagawin ng isang luko-luko na gaya mo? Dekano Yang, hindi mo ba pipigilan ang luko-lukong ito? Tama, Lin Feng. Huwag mong paglaruan ang aming buhay at ari-arian. Kahit nasa malawak na lugar pa iyan, kung may masira man iyang gamit, mananagot ka ba? Nagitiwala ako kay Lin Feng. Sa eksperimento ni Lin Feng, kung magkaroon man ng aberya, ako ang mananagot. Kabaliwan na ito! Nalilito na po ba kayo dahil sa inyong edad? Alam nyo ba ang sinasabi nyo? Ha? Oo nga po, Dekano Yang. Ang tatay ni Lin Keke ay dati pong luko-luko. Nagitiwala po ba kayo sa kanya? Dekano Yang, kahit mahirap aminin, ang papa ko noon ay talagang may problema sa isip. Tsaka, ang papa ko ay isang ordinaryong tao lang. Kahit na gumaling pa ang isip niya, hindi pa rin siya makakaimbento ng ganoon katinding teknolohiya. Keke, masyadong kulang ang alam mo tungkol sa iyong papa. Lin Feng, kung anong gusto mong gawin, sige, at gawin mo na. Ano? Ginoong Yang? Iniisip nyo ba na ang hangal na ito ay isa palang nakatagong eksperto? Wala silang kahit anong nakatagong eksperto. Kahit pa si Dekano Yang, tiyak na matatalo sila ng teknolohiya ng ating dalawang bansa. Matandang Dekanong Yang, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kung ano man ang kakayahan ni Lin Feng, kailangang ipakita muna para malaman natin. Hindi ba? Sa tingin ko, dahil walang kwenta ang anak niya, si Lin Feng, ay wala ring silbi. Alam niyo ba, noong araw ay muntik na ang ating bansa na makabuo ng teknolohiya para sa Space Power Station. Ito ay, mayroon ba tayong ganito kagaling na teknolohiya noon? May alam akong ilang sikretong balita. Ngunit nagkaroon ng aksidente noon sa isinagawang eksperimento, kaya naman naitago ang impormasyon. Tunay ngang napakahusay nito. Isa itong top-tier na proyekto sa pananaliksik sa buong mundo na kayang lampasan ng ibang bansa ng 100 taon. Nabalitaan niyo na ba kung sino ang namuno sa proyektong ito? Sa edad na 14, pumasa na siya sa University ng Tianchao at pagdating ng 20 taon ay espesyal siyang pinili bilang researcher ng Science Academy. Kung hindi lang dahil napakalihim ng proyektong ito, ang Nobel Prize noon ay para lamang sa kanya. Para lamang talaga sa kanya. Nabalitaan mo ba iyon? Sa tingin ko ay hindi sigurado. Tingnan muna natin. Noong mga panahong iyon, puno siya ng pangarap, walang kapantay ang kanyang talino, itinuturing siyang pinakamagaling na henyo sa buong bansa. Sa tulong niya, nalampasan ng bansa ang mga limitasyon sa teknolohiya. Dahil sa pagsabog na iyon, naitago ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng 10 taon. 10 taon siyang nagtiis at naghanda para sa kanyang muling pagbangon. Ngayong araw, sasabihin ko sa inyong lahat kung sino ang nakadiskubre ng Tianjin No. 1 ng ating bansa. Dekano Yang, huwag mong sabihin na ang kagamitang ito ni Lin Feng ay ang naiwan ng taong iyon noon. Pero sa pagkakaalam ko, ang henyong siyentipiko noon ay wala na siya at ang kagamitang iyon ay matagal nang sumabog. Hey, mga mangmang, ang henyong iyon noon, siya ay. Ang henyong iyon noon, siya. Ang teknolohiya ng kagamitang ito ay base rin sa ginawang disenyo ng henyong iyon. Dekano Yang, hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ang aking pagkakakilanlan. Sa tingin ko, ang kagamitan ni Lin Feng at ang ginawa ng henyong iyon ay may pagkakaparehong nakakamangha. Naniniwala ko kay Lin Feng at lalo na sa ating bansa. Hehe, binigla mo ako? Akala ko talaga ay may espesyal doon. Pero huwag mong kalilimutan na noon kahit ang pinakamahusay na henyo ng inyong bansa na gumawa ng makinang ito ay sumabog lang, paano pa kaya ang ginawa lang ng isang mangmang? Dekano Yang, ang tatay ko po. Keke, kailangang magtiwala ka sa akin at mas magtiwala ka sa tatay mo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung anong klase ng tao ang iyong tatay. Kung magtatagumpay man o hindi, malalaman lang natin kapag sinubukan na. Malay nyo naman, ang mangmang na gaya ko ay maswerte pala. Swerte? Kung ang bagay na iyan ay magtatagumpay talaga, ang Kameda Consortium namin ay ibebenta namin sa iyo. Haha? Sige, maaari na natin gawin ang eksperimentong ito. Pero gaya ng sabi ko, hindi masyadong angkop ang lugar na ito. Kailangan nating humanap ng mas malawak na lugar. Sige, ngayong araw ay manonood muli ako ng pagsabog. Lin Feng, hindi ba sabi mo ay nagtagumpay ang iyong pananaliksik? Simulan mo na. Dekano Yang, kapag binuksan ko ang makinang ito, makakakuha ito agad mula sa kalawakan ng mahigit na 1,000,000,000 joules ng enerhiya. Napakalaking bagay nito. Sigurado ka bang kaya mong panagutan ito? Tianxiao, napakagaling mo talagang umarte.
Ano, sa tingin nyo ba talaga ay matatakot nyo kami gamit ang sinasabi ninyong makina at mga ibubunga nito? Sige, simulan mo na ang eksperimento. Marami kaming pera, babayaran na lang namin kayo kung may mangyari man. Sige, dahil sinabi mo yan, magsimula na tayo. Itong si Lin Feng ay wala namang ibang alam, kundi ang pasabugin ng venue at magmayabang sa liit ng makinang yan. Gaano naman kaya kalaki ang epekto niyan? Mukhang hindi mo naiintindihan. Ang daan-daang bilyong joules ng enerhiyang malilikha niyan ay kayang-kayang sirain ang isang buong lungsod. Kahit pasabihin ng batang ito na kaya niyang bawiin ang enerhiya, sapat pa rin iyon para tumaas ang temperatura ng 5 o 6 na grado. Nang walang paghahanda, ang pagtaas ng temperatura ng 5 o 6 na grado ay madaling maging sanhi ng pagsabog ng malalaking kagamitang pangkuryente, lalo na ngayong tag-init. Kung walang mga hakbang sa kaligtasan, maaari rin itong magdulot ng malaking sunog sa kagubatan. Ganoon ba talaga kalala iyon? Kailangan ko bang ipaalam sa lahat ng ahensya sa buong lungsod? Masyado kayong nakikinig sa mga kasinungalingan ni Lin Feng. Pagdating sa makabagong teknolohiyang gaya nito, 30 taon itong pinag-aralan ng bansang Chong. 50 taon naman sa malayang bansa, habang tayo ay 13 taon pa lamang ang ginugugol. Paano mangyayari iyon? 13 taon! Sa loob ng 13 taon, sapat na ang panahong iyon para umunlad ang ating bansa. Sa hanay ng mga mananaliksik ng bansa, hindi mawawala ang mga katulad mong kahihiyan sa mundo ng agham. Wala kang alam kundi ang humanga sa ibang bansa. At sa munting tagumpay na nakamit mo, nagagawa mo pang magyabang at magmalaki sa iyong sarili. Nasaan ang diwa ng agham? Nasaan ang dedikasyon sa trabaho? Bruce, sabi mo kaya mong panagutan ito. Kaya pinapayuhan kita, ihanda mo na agad ang pera. Dahil oras na magsimula ang makinang ito, magdudulot ito ng pinsalang hindi mo sukat akalain na aabot pa sa $2 dolyar. Hindi ko alam kung sa oras na iyon ay makakaya mo pang panagutan ito. Lin Feng, tumahimik ka na. Simulan na. Tama. Hayaan siyang magsimula. Masyado siyang maraming sinasabi. Sige, basta't ilabas nyo ang pera nyo at ilagay rito, magsisimula na agad ang eksperimento. Wang Liu, ang kumpanya nyo, kung hindi ako nagkakamali, ay nagkakahalaga ng $100 bilyong dolyar, di ba? Sir Bruce, ang Wang Group ang bunga ng lahat ng hirap ko. Ang dumi po ng sapatos nyo. Lilinisin ko po para sa inyo. Kung gusto mong sumunod sa akin, itaya mo ang lahat ng kayamanan mo rito. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang grupo nyo ay hindi na muling makakatakbo. Ito ang aking Wang Group, ang bunga ng buong buhay kong paghihirap na nagkakahalaga ng $5 bilyong. Ito naman ang lahat ng naipon ko sa kalahati ng buhay ko. Kasama na ang mga titulo ng lupa. Mga sip-sip talaga, deserve nyo iyan. Sige, simulan na ang eksperimento. Nako, bakit parang biglang lumamig? Oo nga, hindi ba't dapat ay tataas ang temperatura? Oo nga. Sa tingin ko, ang Lin Feng na ito ay malinaw na nagpapanggap lang at nanggugulo. Ang ating bansa ay may pinakamagaling na pangkat sa siyensya at silang lahat ay nasa University ng Tianchao. Imposibleng siya lang ang makatuklas ng ganitong klaseng imbensyon. Haha, Lin Feng, hindi naman ito yung sinasabi mong energy transfer, di ba? Kahit pa ang free state ko ay hindi makagawa ng ganyang bagay, paano naman kayong mga walang kwenta ng Tianchao ay makakabuo ng ganyan? Lin Feng, di ba sabi mo ay umiinit ang panahon? Bakit parang lumalamig na yata ngayon? Baka naman ang nagawa mo ay isang malaking refrigerator lang? Kailangan ng oras para bumukas ang makina, lalabas din agad ang resulta ng eksperimento. Lalabas agad ang resulta? Bata, masyado mo na kaming pinaghihintay ng matagal. Lin Feng, kaya mo ba talaga? Kung hindi ay lumayas ka na dyan. Lin Feng, di ba napag-usapan na natin? Basta't napatunayan mong totoo ang makinang yan, tatanggalin namin ang tech ban sa Tianchao. Pero sa ngayon, masyado mo na kaming pinaghihintay. Bibigyan ka pa namin ng 10 minuto para magpatunay. Pagkalipas ng 10 minuto, kapag hindi mo pa rin napatunayan ang sarili mo, mag-uutos ako na ang lahat ng tech products ng Tianchao ay biglang paralisahin. 10 minuto? 5 minuto lang ang kailangan ko. Pagdating ng oras, ang mga energy transmission device sa kalawakan ay maglalabas ng trilyong-trilyong joules ng enerhiya na agad na makakarating sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, Guro, naniniwala ba talaga kayo na kayang makatuklas ni Lin Feng ng isang space power station? Naging hibang siya ng napakaraming taon, halata namang nanggugulo lang siya rito. At tingnan nyo, yung mga kagamitan niya, kahit isang kable o kawad ay wala. Kung ganoon kalakas na kuryente, saan naman iyan itatago? Oo nga po. Ngayong nabanggit iyan ni Professor Shen, ngayon ko lang napagtanto na ang kanyang receiver ay wala talagang kahit anong kable. Gaya nga ng sinabi niya na sobrang lakas ng enerhiya, hindi kaya bigla na lang iyang sumabog mamaya? Sa tingin ko, mabuti pang umatras muna tayo ng kaunti. Ang kinabukasan ng Tianchao,
kung ipagkakatiwala lang sa taong iyan, ay isang malaking kalokohan. Sa tingin ko ang pinakaimportante ngayon ay makipagnegosasyon sa Chong Country at pati na rin sa Freedom Country. Iyan ang tamang paraan para malutas ang ating problema sa ngayon. Ako. Hindi. Pipiliin ko pa rin magtiwala kay Lin Feng. Dekano Yang, wala na tayong oras. Agad mong abisuhan ang lahat ng malalaking ahensya sa lungsod at sabihan silang maging handa para sa babala ng sunog. Lalong-lalo na sa Water Bureau, sabihan silang buksan ang daanan ng tubig. Kailangang maging handa ang buong lungsod laban sa sunog. Sige po, gagawin ko na po ngayon din. Sagutin mo ang telepono. Hello? Opo, naiintindihan ko po. Station Manager, may balita po galing sa itaas. Posibleng magkaroon ng malaking sunog sa buong lungsod maya-maya. Pinapabukas po nila ng sagad ang balbula. Anong sunog ang sinasabi nila? Nagyayabang lang ang mga yan. Hindi mo ba halata? Tataas daw ang temperatura ng 4 o 5 degree. Haze. Sir, paano kung ang sinasabi ni Lin Feng ay totoo pala? Magtitiwala ka ba sa sinasabi ng isang baliw? At isa pa, tingnan mo ang mga instrumento niya. May mga kuryente ba yan? Kahit isang wire ay wala. Saan ko idadaan ang kuryente ko? Para sa akin, isa lang siyang hibang. Dekano Yang, bakit po sobra ang tiwala niyo sa tatay ko? Keke, maraming bagay sa mundo ang hindi ganoon kasimple gaya ng iniisip mo. Malalaman mo rin sa tamang panahon kung anong klaseng tao talaga ang tatay mo. Isang nasa 20 taong gulang na may kakayahang higitan ng mga henyong mananaliksik ng bawat bansa. Paanong mangyayari na mabigo siya? Dekano Yang, may 1 minuto na lang na natitira. Bilisan mo at abisuhan ang lahat ng mamamayan na kailangan nilang pumunta sa malalamig na lugar para sumilong. At ang lahat ng gamit na madaling masunog o sumabog ay itago ng mabuti. Sige po. Dapat ba nating i-off ang computer? Ang init na kasi ng computer ngayon. Napakapraning mo. Bakit kailangang patayin? Isa pa, hindi ba't lumalamig na ang panahon ngayon? At kapag pinatay ang computer, mawawalan tayo kada minuto ng ilang daang libong dolyar. Boss, yung power bank nyo, madali rin yung masunog at sumabog. Bilisan nyo at itabi nyo na yan. Oo nga boss, itago nyo na. Ano bang alam nyo? Yung taong yan sa TV? Kilala ko yan dati. Siya, isa lang siyang siraulo. Kayo, naniniwala ba talaga kayo na kaya niyang baguhin ang temperatura? Ha! Lin Feng, tapos na ang oras. Yung gamit mo ba ay sira na? Ang tagal na, wala pa rin nangyayari. Hangal ka, may 1 minuto ka na lang. Malapit na! Bakit parang lalong lumalamig? Oo nga. Hindi kaya nakaimbento siya ng isang super aircon? Sinasabi ko sa inyo, ang taong iyan, napakahambog. Sa kaliwa, sa kaliwa. May tao sa kaliwa. Sige, mag-ingat kayo. Itaas nyo nga ng konti ang aircon. Sa panig ni Lin Feng, tila pinupuntirya na naman sila. Kailangan nating magmadali. Kailangang maprotektahan si Lin Feng. Kapag nagtagumpay ang eksperimento niya, gagawa ako ng paraan na kunin ang bagay na iyon. At kung hindi makuha, ay parurusahan ko siya. Tapos na ang paghahanda, ihanda ang paglipat. Lin Feng, nasaan na ang sinasabi mong enerhiya? Nasaan na rin ang pagtaas ng temperatura na sinabi mo? Mukhang isa ka na namang basura. Dahil pumalpak ang eksperimento, kung gayon, lahat ng teknolohikal na kagamitan ng ating bansa ay maaari nang paralisahin. Bakit nawalan ng signal ang cellphone ko? Pati rin ang sa akin. Nako, ang mga chip ng cellphone natin ay gawa sa bansang Malaya. Posible kayang nilak na nila ang mga chip natin? President Lin, 80% ng mga assembly line ng kumpanya at ng mga kagamitan ay bumigay na. Papa, Ano? Nag-crash na ang sistema ng hotel. Ano? Bumigay na rin ang sistema ng cashier sa mall. Ang lahat ng ito ay dahil kay Lin Feng na iyan. Wala ka naman talagang alam. Bakit ka nagmamayabang? Dahil sa pagsuway mo kay Ginoong Bruce, lahat kami ay nadamay dahil sa iyo. Lin Feng, lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. Hehe, hindi ako tumatanggap ng paumanhin mula sa isang tanga. Kasunod nito, ang buong bansa ay kailangang humingi ng tawad sa akin at magbigay ng kabayaran. Ang lakas ng loob mo! Tanga, itigil mo na ang pag-arte.
Ang inyong bansa, ano pa ba ang inyong alas? Wala man lang kayong kahit anong maayos na imbensyon, mga basura? Sinong nagsabing nag-aarte ako? At bakit mo naman nasabi na pumalpak ang eksperimento ko? Hangal ka, wag ka nang. Keke, nagtagumpay tayo. Nagkaroon talaga ng reaksyon. Tila may pag-asa pa ang pagbangon ng ating bansa. Nagtagumpay? Hindi ito maaari. Teka, mali ito, Lin Feng. Hindi ba sabi mo, kapag nagtagumpay ang eksperimento ng aparatong ito, ay tataas ang temperatura? Oo nga, muntik na akong maloko ng batang ito. Ang lahat ng iyon kanina ay mukhang pakanalang ng makina mo, hindi ba? Nasaan ang sinasabi mong pagtaas ng temperatura? Bakit wala akong nararamdaman? Oo nga, hindi ba sabi ni Lin Feng na sa oras na umandar ang aparatong ito ay tataas ang temperatura sa paligid? Pero ngayon, wala namang nagbabago. Tama. Sa tindi ng enerhiyang ibinuhos, nakapagtatakang hindi tumaas ang temperatura. Lin Feng, itigil mo na ang mga katusuhan mong ito. Nakita mo naman, Guro, napakalinaw ng nangyayari. Walang anumang nagbago rito. Sas, halina kayo. Ihanda na ang susunod. Bakit? Nabigo nga ba talaga ito? Ngunit mahal na hari, bakit parang nararamdaman kong tataas ang temperatura? Station Chief, tingnan niyo po. Station Chief. Anong nangyari? Nag-aalala ka sa wala. Ang temperatura. Ang temperatura ay tumaas ng 6 o 7 grado. Station Chief. Ano? Station Chief. Anong gagawin natin? Station Chief. Anong magagawa natin? Bilisan nyo. Buksan ang emergency water valve ng buong lungsod. Tapos na ang lahat. Tumaas ang temperatura ng 6 o 7 grado. Ang temperatura ng lungsod natin ay parang disyerto na. Anong gagawin natin ngayon, Station Chief? Kapag kinulang ang supply ng tubig, tayo ang mananagot. Mananagot tayo. Tama. Abihan agad ang mga bombero. Opo. Gagawin ko po. Boss. Napakainit po. Doon na tayo sa loob tumingin. Ang mahal kaya ng kuryente ngayon? Hindi mo ba alam? Palagay ko mas mabuti nga kung sa loob na lang tayo. Sige, lipat na tayo. Bakit biglang naging ganito kainit? Hindi kaya dahil ito sa imbensyon ni Lin Feng at nagsisimula na itong umepekto? Naku, nakakapagtaka. Bakit bigla na lang parang napakainit? Oo nga, nararamdaman ko rin. Sir Bruce, ang taong ito, posible kayang totoo ang sinasabi niya? Ang bagay na naimbento niya, kung totoo man ito, hindi natin siya hahayaang makaalis ng buhay dito. Bruce, bakit? Ngayong nakikita mo na ang teknolohiya nating Tianqiao? Gusto mo pa bang harangin ang teknolohiya nating Tianqiao? Ang imbentong ito ni Lin Feng ay kayang baguhin ang buong mundo. Ang Freedom Country ay gusto pa tayong harangin sa Tianqiao sa hinaharap. Marami pang mga bansa ang makikipagtulungan sa ating Tianqiao. Ang Freedom Country ay hindi na muling makakatapak sa ating mga taga-Tianqiao. Ang imbentong ito ni Lin Feng, ang galing naman. Sa tingin ko sa mga sinasabi nyo, masyado pa yata itong maaga para magdiwang. Guro, ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala lang. Ang teknolohiya nating Tianqiao ay sadyang huling umunlad. Ang ganitong klaseng sopistikadong teknolohiya, paano naman nating magagawang paunlarin iyan? Natatakot ako na baka may ilang naghahanap lang ng papuri. Gumagamit ng kung ano-anong panlilin lang para lang lokohin ang lahat. Mainit ang panahon ngayon, pero wala naman itong pinatutunayan. Sa tag-init na ito, natural lang na maging napakainit ng panahon. Imposibleng dahil lang sa init ng panahon, ay sasabihin mo ng gawa mo iyan. Tama iyan, walang pinatutunayan ang pag-init ng panahon. Naniniwala ako na ang mga tao sa buong mundo ay hindi maniniwala sa munting pagbabagong ito para lang pagkatiwalaan ang inyong teknolohiya sa Tianqiao. Kung gayon, maaari bang malaman kung paano ko ba dapat itong patunayan? Hindi ba sabi mo, nagpapadala ka ng kuryente mula sa kalawakan? Nasaan na ngayon ang kuryenteng iyon? Oo nga, kung ito ay paglilipat ng enerhiya, nasaan na ang enerhiyang sinasabi mo? Lin Feng, ikaw mismo ang nagsabi na ang enerhiyang galing sa kalawakan ay kayang tustusan ang pangangailangan ng Tianqiao sa loob ng isang buong taon, hihihe. Gamit lang ang maliit na aparatong ito. Paano mo masasabing kaya nitong tustusan ang kuryente ng Tianqiao para sa isang buong taon? Oo nga, ang gamit na Lin Feng na to, maaring totoo nga, pero ang enerhiya hindi aabot ng ganoon kalakas, di ba? Ang pinakamalaking imbakan ng kuryente sa buong mundo ay kaya lang mag-imbak ng 80,000 kilowatt na kuryente. Ang nalilikhang kuryente ng araw sa isang araw ay hindi bababa sa 1 milyong tonelada? Itong maliit mong gamit, paano magkakasya iyon dito? Lin Feng, napakasinungaling mo talaga. Nakakainis.
Sabi mo ang gamit mo ay kayang gawing kuryente ang 100% ng radyasyon mula sa araw pagkatapos ay ibato ito pabalik sa mundo. Pero paano mo mapapaniwala ang buong mundo? Ngayon, kung mapapatunayan mo na ganoon talaga kalakas ang gamit mo, kaming taga-Ziyuguo, tatahimik na lang. Kami nga sa bansa ng Chongguo ay hindi magawa ang bagay na yan. Tapos ikaw na taga Tianqiao, paano mo yan magagawa? Kayong mga taga Chongguo ay mga mangmang. Ikaw. Kaya naman, ang gamit ko ay kayang mag-imbak ng mahigit 1 milyong watt na kuryente dahil ang bagay na ito ay may teknolohiya ng graphene battery. Hindi ko akalain. Graphene battery pala ito. Pero kahit na graphene battery ito, hindi naman yata kayang mag-imbak ng ganito karaming kuryente. Dapat ay mag-aral ka pa ng mabuti. Sa panahon ngayon, lahat ng graphene battery sa merkado ay peke lamang. Sa madaling salita, ito ay mga ordinaryong battery lang na hinaluan ng kaunting teknolohiya ng graphene. Pero tingnan mo, itong hawak ni Lin Feng ay malinaw na iba sa atin. Kahit na ito pa ay high-grade graphene, ano naman? Ang proseso ng paggawa ng graphene battery ay sobrang komplikado. Ang 1 o 2 piraso ay hindi makakapag-imbak ng ganyang karaming kuryente. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siyang may alam. Nagpapanggap? Nagpapanggap ako? Ang ganitong kalaking kuryente, sa tingin nyo peke rin? Iyang simpleng proseso ng graphene battery, gamit ang teknolohiya naming mga taga Tsinghua, ay mahigit 10 taon na naming nalutas. Dati ko pa sinabi sa inyo, sa loob ng 100 taon ng teknolohiya sa mundo, kayong mga dayuhan ay wala ng karapatang sumali pa. Lapastangan. Huwag kayong masyadong mayabang. Lin Feng, iyang sa iyo. Isa lang iyang klase ng teknolohiya, samantalang ang ibang mga bansa ay nakagawa na ng maraming imbensyon at hindi na nila kailangan ng basurang gawa mo. Tama. Kuryente lang naman yan. Sa mundong ito ngayon, maraming paraan ng paggawa ng kuryente. Katulad na lamang ng wind power, hydropower. Alam ba sa mga yan ang hindi makakagawa ng kuryente? Hindi. Sa totoo lang, masyadong mabagal ang produksyon ng kuryente mula sa hangin at tubig. Kung totoo ang sinasabi ng ama ko, siguradong ang bayan natin ang ganap na magpapabago sa mundo. Ang likas na yaman ay hindi na magiging isang kakulangan. Kaya lang, sigurado po ba kayo na magtatagumpay ito? Magtiwala ka kay Papa. Masyadong maingay at magarbo. Pero sino ang nakakaalam kung naging matagumpay ba talaga ang iyong eksperimento? Tumataas na ang temperatura ng ganito kalaki. Hindi pa ba ito sapat na ebidensya? Makinig kayo. Tinanong ko lang ang mga kaibigan ko sa meteorological station. At ang sabi nila ay may paparating talagang mainit na daloy ng hangin sa ating lungsod ngayong araw. Kaya naman, ang pagtaas ng temperatura ay normal at inaasahan lang. Wala itong pinapatunayan. Niloloko lang ba tayo ni Lin Feng? Lin Feng, tingin ko ay wala kang mailabas na ebidensya para patunayan na ang bagay na ito ay kayang mag-imbak ng ganoon kalaking kuryente, di ba? Niloloko mo lang ba kaming lahat? Tama na. Huwag kayong magulo. Hahanap kami agad ng mga profesional na ahensya para magsagawa ng pagsusuri, para maging malinaw ang lahat, hindi ba? Lin Feng, okay lang ba iyon sa'yo? Wala akong problema doon. Sandali. Guro, dahil sa sobrang pagkiling mo sa batang ito, sino ang nakakaalam kung mayroon ka bang ginagawa sa panukat na kagamitan upang mandaya? Tama ang sinabi ni Professor Shen. Tumawag na ako at inabisuhan ang mga elektrisyan mula sa Bruce Consortium. Parating na sila rito. Ginoong Bruce. Suriin niyo ang tumpok na maitim na bagay na iyan kung may kuryente. Opo, Ginoong Bruce. Sa ganyang kaliit na bagay, kung may kuryente nga yan, kakainin ko ang kagamitang ito. Hindi po, Ginoong Bruce. Hindi ito posible. Ang kagamitan po namin ay mukhang may problema. Ano? Paano mangyayari iyon? Imposible. Ang metro ninyong ito, masyado pang maliit ang kayang sukatin. Kailangan nyo ng mas malaking metro dito. Kayong mga Tsino, kahit hindi ko alam kung anong pandaraya ang ginawa mo,
Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi pa rin magbabago ang kahihinatnan nito. Ngunit itinakda na ang katapusan. Ang pag-usbong ng Tsina ay tiyak na makikita ng buong mundo at siguradong kayong mga tulad niyo ay manginginig sa takot. Ginoong Bruce, huwag kang mag-alala, hindi matatago ang katotohanan. At ang peke ay mananatiling peke. Matagal na tayo rito sa China. At sa haba ng panahong iyon, wala naman tayong nakitang kahit anong magandang bagay mula sa kanila. Mga mabababang uri sila, maliban na lang kung lilitaw ang sikat na siyentistang iyon ng China, kung hindi, wala silang magagawang pag-unlad. Ginoong Bruce, may tumatawag po sa inyo. Hello? Ano? Ang teknolohiya natin sa carbon fiber ay nagawa na rin nila? Pati ang teknolohiya natin sa gatong ay nakuha na rin nila? Sino ba ang may kakayahang tumalo sa napakarami nating mahusay na teknolohiya? Imbestigahan nyo iyan. Tingnan nyo kung anong mga pagbabago sa research team ng China. Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya! Noon, may isang henyo sa China na biglang sumikat at sunod-sunod na tinalo ang mga teknolohiya ng malayang bansa natin at may balak pa na higitan ng bansa natin. Naging dahilan pa ito ng pakikipagpalit ng teknolohiya ng maraming bansa. Hindi kaya siya talaga iyon? Imposible? Nagpadala ako ng mga tauhan para parusahan ang henyong iyon. Dapat ay nawala na ang katinuan niya. Baliw na siya, Lin Feng. Siya ba talaga ang henyo noong panahong iyon? Bruce, ano ang sinabi mo? Wala po iyon. Sir Bruce, pang power plant po ang measuring tool na ito. Ang kapasidad nito ay umaabot hanggang sa daan-daang milyong kilowatt. Daan-daang milyong kilowatt. Hindi sapat iyon. Guro, eto ba ang pinagmamalaki mo? Napakalaki niyang magsalita ni hindi man lang siya natatakot? Oo nga, daan-daang milyong kilowatt ay hindi pa rin sapat. Correct, nababaliw na siya talaga. Karamihan ng mga gamit sa pagsusuri ng kuryente ay gumagamit ng malakas na resistance para sumukat. Kailangan nating pag-isahin at pagdugtong-dugtungin ang mga device na ito para lang makuha ang tamang sukat. Oo nga pala, ilan pa ba ang dala ninyong measuring devices? Ang dala namin ay 10 po. Kung ganoon, pasensya na sa abala, pero kunin mo ang lahat ng inyong mga device at dalhin dito. 10 resistance pa talaga ang idudugtong. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Siguradong kahit isang device ay hindi mo mapupuno mamaya. Totoo, tingnan ninyo. Ang mga baterya sa loob ng kanyang makina ay sobrang liliit. Paanong magkakaroon iyan ng ganyang kalakas na kuryente? Akala ko isa itong himala para sa bansa natin, pero hindi ko inaasahan na isa na naman itong malaking kahihiyan. Guro, huling tawag ko na ito sa iyo bilang guro. Kailan ba matatapos? Ang kalokohang ito? 100,000 antas ng kuryente, tapos ay mangyayari sa isang saglit lang. Hindi na ito science. Himala na ang tawag diyan. Shenke, sinabi ko na sa iyo noon na mayroong mga taong mas mahusay kaysa sa iyo at may mga bagay na mas malawak pa kaysa sa iyong alam. Huwag mong isipin na dahil nag-aral ka lang sa ibang bansa, ay maaari mo nang hamakin ang ating teknolohiya dito. Hindi mo alam, ang ating bansa ay may libu-libong taon ng tradisyon. Paano namang mawawalan dito ng mga henyo? Bakit hindi mo na lang subukang mag-aral ng maayos? Sige, sabi mo ito ay isang himala. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo, ang himala ay tiyak na mangyayari. Tingin kayo, bilis. May numero na. Ito, paanong nangyari ito? 30 milyong dolyar. Nagulat ka na doon? Simula pa lang yan. Taas pa. Kailangan pa itong tumaas. Sige pa, tumaas ka. 100 milyong kilowatts. 100 milyong kilowatts. Ito ang himala. Ang tindi, patuloy pang tumataas ang mga numero. Sinasabi ko sa inyo, hindi sa nagmamayabang ako, totoo ang sinasabi ko. Ang taong ito ay nakakain na ng niluto ko noon. Talaga bang ganyan siya kagaling? Ito, kapag naimbento na ito, ang kinabukasan ng Tianqiao ay hindi na muling mamomroblema sa kuryente. Tama. Scholar Lin, talagang hindi mo ako binigo. Hindi ito maaari. Dahil sa pinagsama-samang teknolohiya, kaya nabuo ang istasyon ng kuryente sa kalawakan. Ang ating Tianqiao ay sa wakas ay uunlad na. Dekano Yang! Dali, dalhin na si Dekano Yang sa ospital, bilis! Ngayon, mayroon pa ba kayong sasabihin?
Hindi. Ang imbensyong ito ay hindi mo gawa. Gurong Shen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Lin Keke, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig kong sabihin. Alam nating lahat na si Lin Feng ay isang uto-uto noon. Siya isang tulad niyang uto-uto. Paano? Paano niya maiimbento ang ganitong uri ng kayamanan? Himala, isa lang siyang uto-uto. Bagay ba sa kanya iyan? Hay, oo nga naman. Ngayon naintindihan ko na. Kaya pala sigurong yang ay palaging sumusuporta sa inyo. Dahil malinaw na ito ay imbensyon niya. Ako, bilang kaisa-isang estudyante ni Gurong Yang, dahil nawalan siya ng malay, inuutusan ko kayo, ibigay niyo sa akin ang mga teknolohiyang iyan. Anong karapatan mong sabihin iyan? Paano namin magagawa ang ganoong klaseng bagay? Anong paano? Hindi niyo kayang gawin ang ganoong bagay? Noong mga panahong iyon, ang pamilya Lin ninyo ay nagkaroon ng malaking problema sa pagunlad at sinubukan niyo pang nakawin ang teknolohiya ko. Subalit, iyon ay mariin kong tinanggihan. Sa ngayon, mayroon akong sapat na dahilan para paghinalaan ka na niloko mo si Dekano Yang, ikaw, na ang teknolohiya ng Research Institute ay inangkin mo bilang iyo. Guro, ang mga eksperimento ng mga estudyante ay huminto na sa pag-usad. Umaasa po kaming magagamit nyo ang super magnetic technology para tulungan po kami. Lin Keke, alam mo naman ang totoo, ang mga research na ginagawa ko ay nangangailangan ng pondo. Pero hindi ba't sinabi nyo noon po na kayo ang tatayong pinuno ng Renewable Energy Project? Nagbibigay naman ang mga estudyante ng lakas paggawa, kagamitan, at pondo. O ikaw, kapag naging matagumpay ang eksperimento, ang pamilya Lin nyo pa rin ang kikita, kaya kailangan ko ang parte ko, kung hindi ay wala tayong dapat pag-usapan. Magkano po ba ang gusto nyo? $100 milyong. Hindi totoo iyan noong simula pa lang. Napakalaki na talaga ng hinihingi nyo. Malaki ang hinihingi ko? Base sa alam ko, si Dekano Yang ay minsang namuno sa kanyang research team upang makabuo ng isang space power generation device. Hindi kaya ito ang mismong teknolohiyang ang sinasabi ng tatay mo na kanya raw? Hoy, sasabihin ko sa inyo, itong lalaking ito, nung una ay mukhang, hindi talaga halatang umaarte lang. Siguro, nakatiyak akong ninakaw niya ang mga nagawa ni Academician Yang. Oo nga, kay Academician Yang ang mga ito. Tingnan nyo. Sinasabi ko na nga ba kung bakit nahimatay si Academician Yang? Dahil pala sa matinding galit. Itong si Lin at ang kanyang anak na babae, talagang walang hiya. Hindi ito totoo. Pa, totoo ba ang mga sinasabi niya? Na si Tianchao Scientific Research Institute ay nakagawa ng kagamitan para sa enerhiya sa kalawakan? Noon sa Akademya ng Agham ng Tianchao, mayroon talagang ipinadalang mga kagamitan para sa power station sa kalawakan. Ano na ngayon, Lin Keke? Ano pang idadahilan mo? Akala ko talaga ay nagbalik na. Ang henyong siyentipiko ng Tianchao, hindi ko inasahan na isa lang pala siyang manloloko. Ginoong Bruce, ngunit sa kabila nito, ang teknolohiyang ito ng Tianchao ay kayang manguna sa buong mundo. Malamang naiwan ito ng taong iyon noon pa, at dahil wala na ang taong iyon, sigurado akong walang saysay ang Tianchao. Pa, hinding-hindi ko naisip na magagawa mong maging isang kahiyahiyang magnanakaw. Keke, Ang lihim na pagkuha sa teknolohiya ng Tianchao ay isang napakabigat na krimen. Kayo, inaamin niyo ba ang inyong pagkakasala? Gurong Shen, Keke, lahat ng ito ay plano ko. Walang kinalaman ang papa ko rito. Lin Keke, sa tindi ng kasalanang ito, hindi mo iyan kayang panagutan. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kung ganoon, kaya ko bang panagutan ang krimen na ito? Panginoong Hari, Panginoong Hari. Napadpad siya rito sa mismong eksena. Panginoong Hari, si Panginoong Hari nga iyan. Panginoong Hari, may nahuli kaming isa na magnanakaw ng mga lihim ng bansa. Kaya pala personal na pumunta ang pinuno, hindi ko inakalang dahil pala iyon sa magnanakaw na si Lin Feng. Ang teknolohiya tulad ng Space Power Station, isa iyong makabagong imbensyon at ang manakawan sa mismong paligsahan ay isang malaking usapin. Sa madaling salita, pagsisiwalat ito ng lihim, ngunit sa seryosong tingin, isa na itong kataksilan sa bayan. Sinong may sabi sa inyong ninakaw ni Lin Feng ang mga lihim ng bansa? Si Lin Feng siya ay... Manahimik ka.
Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tao na nagligtas sa ating bansa sa gitna ng krisis, ang henyong siyentipiko na si Lin Feng. Ang sikat na henyo na si Lin Feng. Noong panahon na iyon, ang enerhiya, kalawakan at teknolohiya ng chips ay isa-isang pinatawan ng mga parusa sa napakahalagang sandali. Isang batang henyo ang dumating. Gamit ang kaniyang natatanging talino, sa napakaraming larangan ng agham ay nakamit niya ang malalaking tagumpay. 10 taon na ang nakalilipas, mabilis na umunlad ang ating teknolohiya at dahil iyon kay Lin Feng na nanguna sa pangkat ng mga tunay na makabayang siyentipiko na buong tiyagang nag-aral at ibinigay ang lahat ng makakaya, kaya naman narating ng ating bansa ang kasalukuyang kaunlaran. Ang isang bayaning katulad niya ay lalaitin mo lang na isa lamang mukhang pera at sunod-sunurang mahilig sa dayuhan. Sa tingin mo ba ay kaya mo siyang siraan? Sa lagay mong iyan, karapat-dapat ka ba? Mga kawal. Alisin ang titulo ni Shenke bilang isang scholar. Bawiin ang status bilang scholar ni Shenke. Mahal na pinuno, parang awa mo na. Patawarin niyo po ako. Sa loob ng maraming taon ay nagpakapagod at nagsilbi ako para sa bansa. Dahil sa mga nagawa mong kasalanan, kailangan ko pa ba na isa-isang imbestigahan ang lahat ng iyon? Dalhin siya paalis. Ipinahahayag ko na ang kampyon ng paligsahan sa teknolohiya ay narito na. Ang bansa na may libu-libong taon ng kultura, ang higanteng dragon ay muling lilipad. Ngayon, oras na para saksihan ng bansa sa pagbangon ng pinakaunang henyo nito. Kawal, igawad kay Lin Feng ang medalya ng pinakamataas na karangalan ng bansa. Mr. Bruce, hindi ko papayagang umangat ang dakilang bansang iyan. Ano kaya kung... Ito na ba ang sinasabi nilang henyo ng bansa nyo? Sa araw na ito, pasisiguruhan naming burado na kayo sa mundo. Hindi. Keke, Sino ang may lakas ng loob na sakta ng aming pambansang dangal? Lin Feng, noong mga panahong lugmok at mahina pa ang ating bayan, hindi ka namin nagawang protektahan. Pero sa ngayon, ang sinumang kumalaban sa amin, hahabulin at papagbayarin namin saan man sila naroroon. Ang sinumang kumalaban sa amin, hahabulin at papagbayarin namin saan man sila naroroon. President Wang, paano kung umalis na lang muna tayo rito? Dito sa pwesto natin, wala rin naman tayong maitutulong. Kaya umalis na tayo. Huwag kayong kikilos. Pero? Akala niyo ba talaga ay natalo na kami? Lin Feng, tingnan mo kung sino ito. Wag. Huwag kayong gagalaw. Kameta, kayong mga taga-Tiyongguo, ganito ba talaga kayo kawalang hiya? Ang kawalang hiya naming mga taga-Tiyongguo ay hindi naman bago sa inyong kaalaman. Lin Feng, inaamin kong matalino ka, pero ano naman ang magagawa mo ngayon? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sirain mo ang lalagyan. Pangalawa, panoorin mo ang anak mo na mawala sa harap mo. Wag po kayong makikinig sa kanya. Noon, ang nanay ko ay nagpakahirap para sa ikauunlad ng bayan. At ako, si Lin Keke, ay kaya rin iyon gawin. Patawad po kung naging matigas ang ulo ko. Dahil hindi ko po alam ang hirap na dinaranas niyo ng patago. Pero, kung anong puno ay siya ring bunga, at ngayong araw, ang inyong anak, ay handang ibigay ang lahat para sa bansa. Pakisuyo pinuno ng estado, kumilos na po kayo. Ang pamilya ni Pamilya Lin ay kilala sa pagiging tapat at marangal, isang karangalan para sa ating bayan. Lin Feng, ikaw ang magdesisyon. Sige na, gawin nyo na. Lin Feng, papanoorin mo na lang ba na mawala ang anak mo sa harap mo? Isang gamit lang yan, di ba? Nagdesisyon na ako. Nasisirain ko ang receiver ng Space Power Station. Ano? Ang taong ito
Nababaliw na ba siya? Bakit siya napakasarili? Napakalaking pagkakamali nito. Lin Feng, sige na, kilos, tapusin mo na ako. Duwag ka, minamaliit kita. Dalian nyo at sirain iyan, pakawalan nyo ang anak ko. Pakawalan nyo siya. Sigurado ka ba? Sa sinasabi mo? Ganito? Kasabay ng pagsira ko sa gamit na iyan, pakakawalan ko ang anak mo? Tigil! Hayaan niyo siyang sirain iyan. Pinuno ng estado. Sinabi ko na, hayaan siyang sirain iyan. Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. Pumunta ka doon. Sinong nagsabi sa iyo na iligtas mo ako? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Basura mula sa Celestial Empire. Mga kawal, igapos niyo ang taong iyan. Bakit? Bakit niyo ito gagawin? Hinayaan ko kayong sirain ang makina, pero sino ang nagsabi na pagkatapos niyong sirain iyon, ay hindi ko na kayo parurusahan? Nasira na ang kristal ng Tianqiao Technology. Bruce, ang tanging sinira mo lang ay isang makina. Hindi ibig sabihin yan ay kaya mo nang harangan ang teknolohiya ng Tianqiao. Sa lahat ng mga manonood sa buong mundo, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Feng ng Tianqiao. Sa araw na ito, bilang kinatawan ng Tianqiao sa pinakamataas na institusyon ng siyentipikong pananaliksik, formal akong naglulunsad ng programa para sa palitan ng kaalamang pang-agham sa buong mundo. Kami rito sa Tianqiao. Nitong mga nakaraang taon sa pag-unlad ng teknolohiya ay mabilis na nagbabago araw-araw at hindi na kami tulad ng mahinang bansa sa siyensya noon, kaya naman iniimbitahan ko ang buong mundo. Basta't handang makipagtulungan sa pagbabahagi ng teknolohiya sa aming bansa, ay maaari ninyong gamitin ang Space Power Station ng aming Tianqiao. Huwag kang magbiro. Ang istasyon ng power technology ng Celestia ay ginawa ko ng isang tumpok na basura. Panginoong Hari, maaari po bang ikuha ninyo po ako ng drawing paper? Bilis, ihanda ang mesa, magdala rito ng papel at panulat. Siya? Ano bang binabalak niyang gawin? Hindi mo ba alam, bata? Sinasabi ko sa inyo, siya ay naghahandang iguhit ang plano para sa energy receiver. Manood kayo at matuto. Hindi maaari, walang sinumang makakasaulo ng napakaraming formula. Nagpapanggap lang siya. Tama, imposible iyan. Sa dami ng impormasyong iyan, hindi niya iyan kayang pag-aralan ng mag-isa. Panginoong Hari, ito ay nakapanood sa buong mundo. Kung direktang isusulat yan ni Scholar Lin, hindi ba makikita ng ibang tao? Sa ganitong kuryenteng teknolohiya, sa tingin mo ba kahit makita nila, ay kaya nilang intindihin ito? Ang ginuhit ni Lin Feng ay mukhang 80% totoo. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kailangan kong magdala ng mamahaling regalo para humingi ng paumanhin sa Tianqiao. Hindi pwedeng mauna ang ibang bansa sa atin. Bilis, pumunta tayo sa Tianqiao. Gusto kong personal na magbigay galang sa pinuno ng Tianqiao. Mahal na pinuno, dumating po ang pinuno ng Wanfo State. Gusto raw po nilang makipagtulungan sa atin. Bilis, papasukin niyo agad sila. Mahal na pinuno, gustong makipagtulungan ng Buluo State sa ating Tianqiao. Dali, puntahan at anyayahan sila. Ang Chong Country at Freedom Country ay habang buhay nang mawawalan ng karapatang makipagtulungan sa Tianqiao. Hindi ko akalain na sa huli ay magiging kriminal ako ng Chong Country. Ako. Ilayo na yan. Mahal na pinuno, ang mga teknolohiyang may kaugnayan sa Space Power Station na ito ay natapos ko na pong isulat. Magaling. Lin Keke. Ang teknolohiyang ito dahil ang pamilyang Linyo ang lumikha. Nararapat lamang na pamilyang Linyo ang tumapos. Ang bagay na ito ay ipinapaubaya ko na sa inyo, industriya ng Lin. Makaaasa po kayong matatapos ang misyon. Sa loob ng 1 buwan, muling bubuksan ang kagamitan para sa pagtanggap ng enerhiya sa kalawakan. Opo. Mahal?
Ako at si Keke ay narito para bisitahin ka. Ma, hindi po kayo nagkamali ng pinili. Hindi po kayo binigo ni Papa. Mr. Lin, inimbitahan po kayo ng leader na dumalo sa pagdiriwang ng tagumpay. Sige, President Lin. Hehe. Tara na.